Hi, I'm Doc DM Miranda of the Miranda Clinic. I'm a board-certified surgeon and a hair transplant restoration specialist. And together with me is Mr. Dezen Ponsalan, one of our Miranda babies. Hi, I'm Dezem Punsalan once again. I'm a Viva artist slash influencer and ambassador. And the model! Of course! Hi! Naalala mo pa ba yung pinakaunang nagkita tayo? Well, kasi way back, parang decades ago. Oo, grabe sa decade. So, parang sinabi mo na rin kung anong edad natin, di ba? Erase. Pero hindi. Pero, di ba, you remember, kasi we know each other already. Pero hindi, parang acquaintances lang, not really friends. To be exact. To be exact. That was after, or during college and after college. Yeah, pageant days. Pageant days. Yeah. Nung Bikini Open pa yung tawag, wala pang Mr. and Miss na ano. Yes. Puro Bikini Open for men and women, di ba? So, do you still remember yung exact year kung kailan tayo naging friends, na nag-usap? Actually, ang pinaka natatandaan ko is yung with Miss Cell of Gold Mrs. Hands. Cell of Gold Siya Hands, talaga yung yes. nag-introduce din sa akin about Yes. you. Yes. Kaya doon tayo nagkakilala na nag-meet tayo somewhere in Clark. Coffee shop. Coffee shop, Diba? yeah. Hello kay Sis Cell of Gold Hands. So, she was the one who, actually, hindi naman pinakilala kasi we know each other already. Hindi lang talaga tayo friends, no? Yes, na nagtotalk talaga. No. Siya yung naging parang bridge para to get us reconnected And in somehow. touch. Yes. Tapos, during the meeting, napag-usapan na natin, no? Kasi di ba that time medyo may gawa ka na din. Pero mga... Exactly. Mga threads, mga fillers. Mga ganun lang. Pero not that typical surgeon talaga. Wala ka pang surgery yes, nun eh. Wala pa ako nun. Pero, di ba, that's when we started talking about the possibilities of you getting surgeries. Kasi gusto mo this time permanent na. Kasi yung mga previous procedures mo, puro non-surgical. Oo, yung kailangan inaano muna siya yung nire-refill every 6 year, months. 6 months. Kaya na-excite ako nung sinabi mo na pwedeng gawin ganito, ganyan. So parang namulat ako lalo. when it was explained to you. Pero natatandaan mo pa ba yung mga procedures mo nung before pa tayo nagkakilala, yung lahat ng procedures na ginawa mo dati? Kasi from what I remember, you had nose fillers at saka nose threads. Tapos mga fillers on my cheeks and jawline. And then chin. Mga fillers yon. Fillers. Kasi sila, non-surgical sila. So what made you finally decide na, consult a surgeon and do the procedures ng surgical na? Kasi every time na nagpapa-inject ako like mga 6 or 8 months, parang nafe-feel ko na parang ito na naman, babalik na naman ako, then inject na naman ako, tapos after that, magiging okay na naman, tapos mag-fade na naman siya, so kailangan mo na naman siyang i-refill. So parang, syempre naisip ko na rin na it's time para maging permanent na siya at saka hindi na siya, at least hindi mo na siya kailangan pa i-enhance o ibalik after that. Kasi one time, big time, ika nga nila. So that's how we started to get reconnected. I think that was early 2023. Before we opened the Miranda Clinic, no? And yun din yung time na nag-start ka na maging Miranda baby. Woo! Yes, diba? And I'm proud kasi naging Miranda's babies ako. Right? Parang hindi pa ako nakikik. and parang wala naman yata. Pero syempre thankful ako doon until now. Miranda babies. Parang nung nag-start tayo, nung naging Miranda baby ka, konti pa lang yata kayo. No? Kasi we have Jenica, we have Ayan, and then you. Before everyone else. Nung mag-o-open pa lang. Pa lang. Kasi si Jenica di pa ako nag-o-open and Ayan. Miranda babies na yung dalawang yan eh. Tapos yung pangatlo pala ikaw. Ngayon ko lang na-realize na pangatlo ka. Kasi all the rest, I met them na when we opened. Nung open the Miranda Clinic. So, yun. So, what made you decide na to consult a local surgeon here in Pampanga? I think, we know each other given that. Pero we weren't friends before. Hindi pa. So, what made you decide to ask Sis Cell na, pakilala mo naman ako kay Doc DM because I have plans on doing it.
out of all the other surgeons, aside sa taga dito ako sa Pampanga, syempre mas gugustuhin ko na mas malapit ako para every time na meron akong papagawa makakapunta ako agad. Unlike pag sa Manila kasi, 'di ba, alam mo naman magbabiyahe ka pa and all, lalo na kung surgeon yung gagawin sa iyo or may operation kang gagawin. So mas hassle. So parang inisip mo yung continuity of care. Yes, of the kasi care. mas malapit sa iyo, diba? Mas basically hindi mo na kailangan mag-travel ng Manila just to get a procedure done or surgery done. But still there are other surgeons in Pampanga. So what made you finally decide na okay, ito na, kay Doc Miranda na ako, kay Doc DM na ako mag-i-inquire? Nung first na nakita ko yung gawa mo kay Cicel. Yeah, kasi siya yung first na nagawa mo before me. Oo nga pala. No? Yes. Kaya doon ko siya nakita na okay. Nag-decide ako na okay, si Doc DM na lang yung gusto kong gumawa sa okay. Oo nga. Yun yung kauna-unahan na siya yung nagsabi na kay Doc DM. Kay Doc DM ka na lang, kay Doc DM ka na lang. Kasi ikaw yung gumawa sa kanya. No? Ako nga pala. Tingnan mo, nakalimutan ko na. Actually, si Cicel, mabanggit ko lang. So, she's been very good to me. Wala pa akong sariling clinic. She's been referring some of her patients for surgery talaga sa akin. So, even before we opened the Miranda Clinic, may mga patient niya na naoperahan ko na. That's why nakipag-tie up. Tie up kayo, di ba? The clinic niya, tsaka clinic mo. Yes, kaya I used to hold or do consultations, hold hands din before I started with my practice. Yes, kaya naman yung tiwala ko sa kanya, syempre, binigay ko na rin sa tiwala. Tsaka yung kagandahan nun, nakita mo na kasi yung mga results. Yung mismong final outcome. Face-to-face na makikita mo. Yes. Kaya doon ako nag-decide na okay, dito tayo. Right. Kasi may first-hand experience na. And nakita mo yung outcome. Yes. Hindi ko na maalala. Sa tagal. Sa tagal na. Nawala sa isip ko na ginawa ko pala si Cicel. Oo. Sa dami mo ng pasyente. Hindi naman. Mga 99 pa lang sila. Pang 100. 99 pa lang. Tapos yung Miranda Baby 15. And counting. And counting. Oo nga, no? Ang weird. Hindi ko na siya maalala. Ngayon ko lang siya actually naalala ulit. Pinaalala mo. So at least na-recall natin. Kaya doon yun. Yun yung pinaka-base ko. Signs of aging. Tapos naalala mo talaga yung sinabi mo sa akin, yung gusto mong itsura ng magiging ilong mo. During the consultation. Parang, paano ko makakalimutan yun? Yung day na yun. Na gustong-gusto ko ipagawa yung gusto ko talagang ma-achieve sa nose ko. Kasi gusto ko yung mga foreigner, mga gano'n. Diba? Yung pinaka very specific, just for our audience to know, no? We did your surgery twice. So the first one was because of your choice. Kasi during the consultation, you were very specific to me. Sabi mo, Doc, gusto ko mas mataas pa dito. Kasi naka-fillers ka nun threads, di ba, na madami. Gusto ko hanggang dito sa kilay. Tapos gusto ko sobrang halata. Yung magpapagawa na rin ako, gusto ko halata na nagawa ako. Di ba? Do you still remember that? So alam niyo yun. Okay. Tapos, sobrang ako, sabi ko, parang baka mabash ako, parang iniisip ko. Siyempre, as a surgeon, iisipin mo din yung sasabihin ng mga tao doon sa reaction nila, doon sa ginawa mo na patient, di ba? Pero so, dahil gustong-gusto ko yung binivisualize ko na gusto ko na mataas yung ilong ko hanggang dito, so feeling ko ma-achieve ko yung ganong tangos na ilong na mahaba. Yung mukhang foreign, yung mukhang halata. Yes, halatang-halata. Yes, so ako, even if it's, well, somehow, sa puso ko, ayoko siyang gawin. Pero kasi that's what will make you happy. So we somehow, pinagbigyan ka namin. So we gave you that itsura. Yes. Diba? And then, pero wait lang. Oo, nag-trending ako doon. Huwag kayong million of views. Diba? Million of views. Well, in all fairness to social media, meron naman talagang good and bad doon. Madaming bashers, pero madami ding nakaka-appreciate. For patients like you na gusto ng super taas din. Yes, no, parang kagaya nung sa'yo. Pero may mga patient naman na nagsabi din na nag-comment na it looks too unnatural, sobrang taas. Kamukha mo si Phineas, sa Phineas and Ferb. Kamukha mo si Neo Zep, yung mga ganon, di ba? So that time, doon ko na-realize na okay.
Oo. So, kailangan na talaga natin siyang baguhin. So, yun. Yung pangalawa. When you came back, Mhm. I think 3 months or more after, ang sabi mo sa akin, Doc, okay, sundan na natin Sundin na kung natin ano yung gusto mo. kung ano yung feeling ko na Yes, babagay oo. sa'yo. So, yun makinig tayo sa mga doctors na pupuntahan natin. It's very Much important better. to listen to doctor's assessment. Mhm. No? Kasi hindi naman namin hinuhulaan kung ano yung babagay sa inyo. We always practice yung kung ano yung appropriate sa facial profile ninyo. We measure your faces din. Hindi kasi pwedeng yung ilong ni Desen, Yes. makikita niya sa iba. Oo, yung parang pinatong doon sa ibang tao tapos papatong Na ulit same sa- na ilong lang. Yes, so actually yun yung kagandahan sa iyo kasi hindi ka gumagawa ng uniform na nose. Kailangan appropriate or Oo, babagay hindi lang siya siya pare-parehas. Yung mga gawa mo hindi pare-parehas. Kaya nga, I was very adamant during our first consultation Mhm. na no, talaga. Kasi alam ko na na mangyayari yun na hindi mo siya magugustuhan. Yeah. And then, yun nga, nangyari nga yung inaasahan ko, Yes. babalik ka. So, after 3 months of having that implant dito, yes. no, we decided to finally remove it. And Mhm. then, ang ginawa natin, we just removed the implant kasi you have a natural high, no, na bridge, The na bridge, nasal bridge na. What we did was, we call it tipplasty, wherein we get ear cartilage sa patient and then we enhance the tip. Tapos binagi na lang natin siya sa nose profile mo, no? Di ba? So, well, happy naman yung lahat. Yes. Especially Yes, sa mga you, nagtatanong po, wala na po akong implant. wala na implant It's, yan. So, it's kahit tipplasty. pindot-pindutin nyo po yan, galawin mo yan, wala good. na yan. Pero nagpukpok din tayo kasi remember, ang reason kung bakit hindi mo nahahalata na maganda yung nose bridge mo kasi sobrang lapad ng nasal bone mo, di ba? Oo. Papakita po namin yung picture ni Desen dito sa palette ko. Para makita mo pwede din mo yun. na lang pakita yung picture ko before. I-blur na lang po natin. Kunyari, Hindi, pero ibang it's okay. patient na lang Kasi yun. proud naman ako. Oo. We decided to finally remove your implant. Mhm. And then, unexpectedly, mas nagustuhan mo siya doon sa ini-aim mo na Yes, goal. na no? after. Kasi, yun nga, kasi bumagay siya doon sa mismong facial profile mo. And another thing is, you have fillers on your face when we first did the consultation din. So, nag-start lang tayo sa ilong. Yes. What are the other procedures na ginawa natin sa'yo to correct and facially para mabalance lang yung mukha mo? Most especially kasi yung face ko talaga hindi siya talaga pantay. Yes. Diba? Lalo na malaki Asymmetrical dito. siya. Oo, yes, Diba? tapos dito here. So, meron talaga akong mga problem dito sa may mga jaw ko. Mm. Para akong Doraemon. Mm. Ganon, it's bilog. Ano na siya kasi anatomical na yung Mhm. asymmetry mo, di ba? I just want to add that Desen had buccal fat reduction. We call it reduction, not removal, kasi we don't remove the buccal fat, we just reduce it. Especially in his case, ang ginawa namin is mas nag-remove lang kami sa I think left side. Left side. Kasi pag tinignan mo yung old picture ni Desen, mas malaki yung Left. parang cheeks mo dito sa Cheek left. ko dito, makapal. Makapal. Yeah. So, ang reason kung bakit tayo nag-buccal fat is to correct the asymmetry. Kasi pag nagpe-picture ka, mas mukha talagang mataba yung side na to. Yes. So, the buccal fat removal helped you. And we did that months after your second surgery. rhinoplasty, yung tipplasty na, di ba? And then, after that, ano pa yung mga ginawa natin? My chin. Ayan. Chin Kung makikita surgery. nyo, yes. Walang chismis, walang scar. chismis, Kasi walang yung hiwa scars. natin is Sa loob. Sa loob. Oo. That's why meron na rin akong baba. Kaya naman, tingnan nyo kung makikita nyo yung aking face na shape. Ayan, meron na talaga siya. It's nice. So those are the surgeries that we did. Yes. Diba? The nose, Buccal. the buccal fat, Yeah, and then your chin. No? Yeah. To correct lang yung, and balance your facial Mhm. profile. Kumbaga, sabi nga nila, yung facial harmony na tinatawag, ikaw pa din siya, it doesn't deviate from your original look. Yes. Kumbaga, mas enhanced lang siya. Diba? Mas elevated. At saka mas mabuboost mo kasi yung confidence mo. Correct. We are done with the surgical procedure. Can we go to the non-surgical procedures naman? Yes. Lahat tayo meron tayong favorite procedure.
So, ano yung pinaka-favorite na procedure mo na pinapagawa? Aside from that pinagawa mo kanina, which is Zafiro. Actually, kakatapos lang ng treatment ko, the Zafiro. Ayan, dahil gusto nyo ng hugis-bigas. Yes. Ayan, instantly, no downtime, di ba? The Zafiro. Favorite natin lahat yan. Tapos the Hydrolux. Hydro Deluxe. Yes, so the glass skin. Yeah, pero papakita din namin dito sa picture na to. When I first met you, sobrang lalim ng tinatawag na Indian line. Yung alam mo yung line dito? Meron ako yung parang siya, mga green. Yes. Yeah. At saka alam mo na may distinction between your cheek at saka yung dito dahil dun sa line na yun. Yes. But because of Nuvia Hydro Deluxe, di ba? We did it. Isa sa mga favorite ko talaga. Parang every 2 months yata natin ginagawa. Para mawala. Para mawala siya. And now it's gone. You know? And other than that, yung favorite treatment mo is your lasers, di ba? Lasers, yeah. Every now and then, pag nagvi-visit ako ng clinic, yes. Hindi mawawala yan. Hindi mawawala. Yes. And also your skin boosters. No, yun palagi, kasi big help talaga sa akin yun. As in, pag may nakakapansin, ayan, tapos nag-a-ask hindi nila alam yung... Yeah. Anong fake age natin? 21. Forever. Forever 21. Forever 21, pag may nagtanong. Yes. Actually, lagi naman nila sinasabi na hindi nagmamatch yung age ko sa looks. Especially in person. Yeah. Kasi you look different in person. Sabi ko nga, di ba, mas okay na you look better in person. Nung magugulat yung mga tao, ay, ang ganda pala ng skin ng pogi mo pala in person. At saka hindi rin talaga masama na alagaan mo yung self mo. Yes. There's no crime in improving one's features and looks. No? Hindi na siya kagaya ng before na puro tabo yung tinatago ng lahat. Actually, ngayon medyo talaga ngayon open na and legal. Yes. Pero I just wanna highlight yung mga ginawa natin na non-surgical. So aside from the lasers, from the skin boosters, yung favorite mo pang isa kaya wala kang wrinkles What is this kasi? Nakaka-ano pala nakaka-age yung botox. Yung botox. Yeah, exactly. The botox. Nawala yung wrinkles pero yung memory nabawasan. Hindi yun. Botox. Ayan. Kung makikita nyo, ayan. Actually, gumagalaw pa naman. Gumagalaw pa yung lahat ng face, di ba? Pero at least... May facial expression. Oo, meron pa din. Unlike the others na super inject the yung botox. Yung pag galit ako. Oo, as in wala siyang walang movement. Walang movements. Pero yours, you can raise your eyebrow. I have. You can do this, you can frown, di ba? You can smile pa din. Pero very minimal lang yung mga visibility. And my favorite, ito nanalo tayo di ba? The reason why I went to Paris last year was because of this procedures from Nuvia, di ba? We did your cheeks, we did your lips, we did your jawline, and then we did... last minute yun. Yes, last minute. Yes. We never expected na mananalo tayo doon sa contest na yan. And we did. And that's the reason why I wasn't in CAS Paris last 2024. Yo! All because of this guy. Oh, thank you. Ayan. Siyempre, of course, thank you so much. Ayun. To the Miranda Clinic. Saan pa ba? So, more than the physical result and your physical appearance now, syempre gustong-gusto mo yung ngayon mo compared with your before, no? Yes, definitely. Definitely. Na nakita din ng audience yung before and yes, after mo. Dito sa dalawa. Subukan nyo ako i-bash. I-bash nyo ako pag nakita nyo ako in person. Doon tayo magtutuos. But kidding aside, how about your mindset? What changed? I mean, uso ngayon, di ba? Yung maraming na-depressed because of how they look like. Hindi kasi way back kasi actually, parang may mga nagbubuli din sa akin somehow. No, dahil sa looks ko. Nung bata tayo? Oo. Kahit naman nung medyo teenager na and all. So parang mas... Teenager, parang mga 2 years ago. Oo, mga 1.5 year. Mga talaga? Ganon. Oo, so parang... parang di ako naniniwala na you were bullied. Kasi you were one of the... meron. Tapos lalo na pag nung chubby chick ako, di ba? Remember that? So maraming nagbubuli sa akin about my physical appearance. Tapos medyo napapanghinaan ako ng loob. Kaya nung dumating ako dun sa time na ito na nga for the enhancement and all, tapos ito na ako ngayon, ako lang to. Joke lang. For my mental health, mas naging stable and mas may peace. Mas nagustuhan ko siya ngayon the way na nakikita nila physically. Did you have any restrictions when it comes to your physical abilities or yung mga activities mo?
Sa mga after the activities, surgery? I have naman ng mga iniiwasan at all. Siyempre, for myself na rin yun para at least ingatan ko kung ano yung mga na-enhance sa akin. So, for my own goods na din naman yun, yung magiging results na. Pero somehow, nakapag-gym ako almost every day. Nasa gym ako. Kasi akala nila pag nagpa-opera ka, nagpa-retoke ka, bawal ka na mag-gym, or may limitation na doon sa mga activities na ginagawa, di ba? Actually, nasa sayo naman yun kung paano siya iingatan. Yes, oo. So, yun nga yung sinasabi ko lagi sa mga patient mo. When patients come in for consultation, sabihin nila, Dok, makakapaglaro pa ba ako ng sport after rhinoplasty or after a certain cosmetic surgery, no? I always tell them na with or without implants nga, yung the fact na matamaan yung ilong mo kahit walang implant, ng malakas, magkakos yan ng fracture. All the more, pag meron ka talagang implant or may pinagawa ka, di ba? So yung care mo talaga dapat extra with how you interact with people. Has something changed after your after so your kasi surgeries? minsan pag sasabihin nila sa akin na parang ang perfect na ng face kumbaga parang AI ka na, di ba? Yun yung laging comment. Usually may mga naririnig or mga nababasa akong comment about AI that. na, Parang pa-AI ka na. Parang sa akin parang Does that bother you? Or No, not really. Kumbaga parang mas gusto ko pa nga naririnig kumbaga parang nakikita nila ako as perfect ka na, parang ganun. Pero syempre dapat kailangan maging humble pa rin tayo kahit papaano, So, pero as good compliment for me. you take it as a compliment. Yes, oo. So yung interaction mo with people, has it improved? Or was it lessened after your surgeries? Mas nag-improve siya kasi parang mas nakakatingin na ako eye to eye sa mga people na syempre na mga nakakausap ko, syempre most especially sa mga events, sa mga work na ginagawa ko. So, parang mas in short, nakakatulong siya. Yes. You became more confident with your own skin. Yes. Lalo na yung work mo as a model, as an influencer, and now you're a Viva artist. Yes. Diba? Somehow, pinaka-importante yung itsura mo. Kasi syempre, your fans and your audience, they somehow rely on how you look inside the camera or on the camera. Especially now you have upcoming projects na hindi natin pwedeng sabihan. Yes, hindi pa. Soon. Very, very soon. So, it really boosted your confidence level. It's safe to say na talagang nag-improve lahat. Super improve siya like mga 150%, mga ganun. Diba? Tapos you had more opportunities. Mas marami. Which gave you more... kasi well-known naman tayong mga Pinoy, syempre, mas di ko naman sinasabing lahat, pero mas tinitingnan natin una, the physical. Yes. Lalo na kung may papasukan kang yun ganitong Yun career. yung unang muna nating gina-judge Yes. Yung pag nakita mo yung tao, yung physical appearance niya usually. Yes, Kaya yun, mas big help talaga siya, lalo na kung ganito yung mga work na pinapasukan like do sa pinapasukan kong career. Yung sa at industry this moment, mo. Yes. So very helpful talaga siya. Yes. Ano yung pwede mong i-share na message doon sa mga, kasi madami dyan na gustong magpagawa, magpa-opera, pero takot sila na magpagawa. Yun actually sa mga nagtatanong sa akin, marami din nagtatanong sa akin about that. So yung gusto kong very important thing is kailangan super full of courage ka. Yung buong buo na yung sarili mo. Yes, o para makapag-enhance ka. Kasi kung susundin mo yung sinabi ng isang tao or friends mo, relatives mo, family mo, tapos yung merong 1% o 2% na doubt pa rin sa thinking mo, parang hindi rin talaga siya worth it. Kumbaga parang meron ka pa rin pagsisisihan pag pinagawa mo. So kailangan buong-buo yung loob mo bago mo gawin talaga yung mga enhancement. Tama. Kaya dun sa previous vlogs namin ni Dr. Burgos, sinabi ko din na I would like my patients or our patients to undergo a certain procedure, surgery man yan or hindi, na dapat 101% sure sila doon sa papagawa nila kasi dapat walang doubt Kasi no matter how
let's say for example 99% lang yan, yung 1% na Meron pa doubt, din. medyo hindi ka magiging happy pa din Oo. with the result, di ba? At saka kahit sabihin natin na you have this, you have money, kung hindi ka mentally ready and psychologically wala pa ready, din. wala pa din. Yes. Nothing could make you happy kung hindi ka talaga sobrang sure doon sa gusto mo pagawa. Exactly. That's a very good advice. And I hope our audience malaman nila yun. No? Sana i-consider nila lagi na when they are opting for a certain procedure, surgical or non-surgical, they have to think about it 10 times or more. Yes, at saka syempre, wag silang matakot na magpa-enhance. Wag Lalo madaliin. na ngayon, 2026 na. It's open, it's legal. So, parang ikakaboost na din ng inyong confidence. So, pwede nyo nang gawin kung anong gusto nyo, basta't alam nyong wala kayong tinatapakan na iba. Tama. At saka kung sarili mo namang pera yon, dapat wala na silang pakialam doon. Yes. Do whatever makes you, what will make you happy. Sabi nga nila. Since na-mention mo na 2026 na, ito yun. Ito yung gusto ko sa'yo. You are very transparent with all the things that you are doing to yourself. Exercise man yan, new trend man yan, yung mga underwear man yan na binebenta mo, or whatnot, no? Your beautification with gold hands, your surgeries with the Miranda Clinic and Acne and Melasma Specialty Clinic. Bakit ka ganun ka-open, ka-transparent, ka-open-minded na i-share sa social media, lalo na ngayon, maraming bashers, actually, diba? for me Marami kasi pa rin hindi open. gusto kong maging aware lang yung lahat or mga viewers na nai-influence ko para at least kahit papaano malaman nila na pwede naman palang ganito, pwedeng ganito. So at least makita nila na it's open na. Kumbaga makapang-inspire ako ng other people, lalo-lalo na yung mga medyo mahihina pa yung loob. At least malaman nila na okay naman palang gawin to without this. And that there's nothing wrong with, again, with enhancing your own features. Lalo na if it will help your kabuhayan. Ayan. If it Number will one. help you build your confidence. Kasi syempre, when you look better, you feel better. And you can stand in your own. Di ba? Yes. And definitely, when you feel better, you get more opportunities because you feel, kumbaga, empowered. At the same time, di ba? You get to interact with a lot of people confidently. Kaya mo makipag-usap kahit kanino man, di ba? At hindi ka na matatakot pa na humarap sa other people. Yes. Lalo-lalo na, syempre, marami tayong bashers, marami tayong haters. So, syempre, yung mga basher and haters natin, talagang ipo-pull down tayo ng mga yan eh. So, kailangan magbigay tayo ng inspired to other para at least kahit pa paano mawala yung mga basher. And you get to share the same, what are the sentiments you went through before you had your surgeries, diba? Kasi online, sinishare mo na, why did you get this? This certain procedure, yung mga ganon, diba? In addition to what you said, na you want to inspire other people who are planning on doing the surgeries, no? How do you handle criticisms naman? Kasi syempre, there are a lot of people who you cannot please everybody. And that's a given. Yes. No? Lagi, kahit na perfect ka, kahit sobrang bait mo, you're doing it for, out of your yes. kindness, no? Meron pa ring magbabash sa'yo. How do you handle criticism, especially online? For me kasi parang na-immune na din talaga ako sa mga basher and haters. Kaya kung ano yung ginagawa ko, pag binato ka ng bato, batuhin mo na lang ng tinapay. So parang with kindness yun. Kumbaga parang ignore na lang natin kung kaya natin i-ignore. Pero minsan kasi meron akong mga sinasagot eh. Tapos pag may mga sinasagot ako doon, tapos magiging iba na naman yung mood nila. So para silang pa-victim at all. Yes. Ganyan yung mga basher and haters. Kaya kailangan i-handle lang natin sila with kindness. And sila pa yung walang nagtatago sa faceless profile. Yes, diba? oo. Kaya basta maging lang tayo, malakas yung loob, tapos kung kailangan i-ignore lang natin yung mga basher and haters natin, okay, tayo na yung magpakababa ng pride for that. Para at least mas marami pang papasok na blessings. Yeah. I mean, choose kindness. Yes. Every single time. Yeah. Few words for our audience and for the future patients na gusto ng enhancement, gustong i-improve yung sarili nila. Kasi not necessarily naman, when you say enhancement, you need surgeries eh.
there are a lot of non-surgical options naman. Few words lang just to encourage them. Ayun, so sa mga nagpa-plan for the enhancement, ayan, huwag kayong matakot at dapat buo yung inyong loob. Tapos don't hesitate na mag-message sa page. And of course, ayan, approach nyo lang si Doc Miranda. Napaka-approachable niyan, sasagot yan sa inyo. Minsan tumatawa na nga lang ako mag-isa kahit walang ko. Uy, wag gano'n. Minsan kahit di ko kakilala, kinakausap ko na lang. Oo, gano'n. But anyway, ayan, pag na kay Doc Miranda kayo, ayan, nasa good hands kayo. Of course, ayan. Yun lang ang masasabi ko, napakagaling and amazing. Yan. In addition lang then to our audience, no, it's always safe to do a consultation with a licensed medical doctor. Sobrang dami na mga nagpe-pretend na mga doctors Dami ng ngayon. DIY. Ang daming DIY, no. So it's really different if yung makakausap mo or yung gagawa sa'yo is mas knowledgeable siya scientifically, no, clinically, tapos yung talagang familiar siya doon sa procedure na ipapagawa mo. Do not spend something cheap for your face. You always have to go to doctors, especially na yun nga, it's not, I don't use the word cheap kasi I use the word affordable. Huwag kayong matatakot na gumastos for a procedure that will give you a lifetime confidence, yun nga, a lifetime result, versus the cheap procedures out there na sobrang dami na magkakaproblema pa kayo in the future. And kailangan mo siyang ulit-ulitin. Yeah, you just have to find the right doctor. Hindi man sa amin sa Miranda Clinic, go find a doctor who is legit and licensed. Yeah. Research. Very, very important. So, yun. So, let's get coffee. Let's go! Let's go. So special about the Miranda Clinic na willing ka to be open to everybody who is watching you, your audience, na, oy, ito yung mga pinapagawa ko, yung mga ganitong stuff. Yeah. For me kasi mas gusto ko siyang sinishare, lalo-lalo na pag pupunta, nag-visit ako ng clinic. Tapos, after the treatment or procedure, meron akong mga nakukuhang results instantly. Kumbaga yun yung go unfiltered agad. Kumbaga parang hindi ko na kailangan mag-filter. So gusto kong i-share like right now, wala kang bare face. Bare face yan. Bare face. Kakatapos lang ng Zapiro treatment mo. Yun ang gusto kong i-share na parang kumbaga parang okay, gumagamit tayo ng camera and all, video, pictures na hindi on a daily basis. Yes, at hindi na natin kailangan pag gumamit ng mga patong-patong na filter. Even makeups. Even makeups, yeah. Kaya gusto kong i-share to everyone na dito kung pupunta, ito yung clinic ko kasi ito yung pinagkakatiwalaan ko. At the same time, merong resulta instantly. That's why, 100% na mas gusto kong i-share at i-public. And that is why you are a Miranda baby! Yes! Diba? Bare face. So, okay. Meron bang procedure na never mo pang na-share sa social media or meron bang procedure na gusto mong ipagawa or you plan on doing in the future? I think meron pa naman akong gustong ipagawa pero siguro ito yung pwede ba sabihin to? The penis enlarger. Pampalaki? Oo. Pampagirth? Okay, alam ko malaki na siya pero baka pwede mo siyang ipakita? Baka pwede naman Pakita na lang natin dito sa kamay ko kung gaano siya kalaki. Pero pwede bang ganon? Pwede. Not a lot of people know. Kasi syempre, most of the procedures out there, So, anong gagamitin nila nun? merong hyaluronic acid, Okay. merong sariling fat, kukunin yung fat mo, and then i-inject siya doon. So, pwede talaga siya. Pwede siya. Pero remember, yung dalawa yung surgery for that eh. Merong elongation, merong pampalaki ng girth. So, yung sa elongation surgery siya. I don't do it personally. I don't know how. Pero yung sa pampalaki, pampataba, pwedeng gawin yan ng non-surgical. Okay. Even Gusto mo ba? non-doctor? Higa ka na dito. Pakita natin sa audience how we do So, it. kahit hindi doctor? No, dapat doctor's Okay. procedure yun. Kasi lahat ng injectable na ini-inject natin sa katawan, dapat doctor yung Okay, dapat doctor yung gagawa nun. Be safe. dapat doctor. Pero aside from that, ano pa yung naiisip mo na feeling mo na kailangan mong gawin? Ng surgical naman, kasi non-surgical yun. Oo. So, surgical naman. Okay. Pampatangkad. Gusto ko din nun. Kasi Pwede hindi ba din yun? ako Yung parang gumagawa. magpadagdag tayo ng ng... Sabay tayo, punta tayong Turkey. Oo. Ano ba yung bones ba yun? Or bakal? Yes, bone yun. Bone yun. Yung idadagdag nila. Binibreak yung bone, tapos nilalagyan na yun ng bakal.
Hindi Pero ko alam hindi ka pa makakapag-walk like many months. I think up to 1 year yung healing. Hulo! Ganun katagal. And it's super expensive kasi I tried to inquire. Oh, never mind na pala. Hindi na pala yun. Okay na ako. Nag-inquire na ako. Gusto ko maging 5'11". So I want to add more inches to my height. So, mahirap din pala siya. So almost 1 year ka palang naka-bed lang. Okay. Hindi naman bedridden. You can still do activities pero limited. Okay. Yan. Brave, oo. Manhid ako eh. Especially lately. No, yes. Kanina Yes. lang, yes. Always. Retouch. Retouch yun ang procedure. Procedure, yeah, retouch. No retouch pag unfiltered yan. No retouch. Wala. Wala naman. Nonchalant. Nonchalant, yes. Yes. Fix You by Coldplay. I'm here to fix you. Ako, I survive. I will survive. Pwede kasi lahat na napagdaanan, no? Di ba? True. Pwede. Gym, sa'yo? Gym, yeah, sa akin. Ako, coffee. Coffee pa din. Selfie! TikTok! Yan. Oo, lalayo pa ba? Me, myself, and I. Ganun din naman ako eh. Di ba? Oo, yeah, oo. I am my own, ano. Ano yun? So confident? Oo, fan. Oo, fan. Overconfident. Over. Wala so lahat far. try. Yes, try lang ng try. Willing to try lahat. A star. Yes, you already are. Oh yes, big star. Big star. Yes, big star. In 2026, the Miranda Clinic will be bigger. Uy! Oh, nice. Yung clinic. Oo, yeah.